Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami po salamat. Kaya natin to. Yuhu! Ang init! Grabe! Welcome sa ating programa mga kaibigan. Sa Radyo Mindanao, dito lamang sa Radio Philippines Network, RPN DXXX Zamboanga City. Sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Sabah, Malaysia. Assalamualaikum. Ayong adlaw. Sa Zamboanga, Sibugay, Zamboanga del Sur, ug Zamboanga del Norte. Sa Central Mindanao, Sultan Kudarat Province, Maguindanao, North Cotabato, napapakinggan tayo dyan. Sa Davao Region, sa Davao City, sa Samal Island. Ito po niya balingkod, Alusinto, nagsasabing isang napakagandang hapon sa atin lahat. Wala ng bagyo. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan. At Sabado ngayon. Bukas, Labada Day. At binabati natin yung Jesus Miracle Crusade. Meron silang pagtitipon ngayon ngayon hanggang bukas dyan sa Amaranto Stadium. At nandiyan dyan si Brother Danny Cuarteros ngayon mga kaibigan. Mula Cagayan Province nagpunta etong si Brother Danny Cuarteros upang dumalo sa naturang selebrasyon. Ito yung anniversary mga kaibigan nung tinatawag nilang Peace Mission dyan sa Talipaw. Diba yung 2000 pinasok nitong mga members ng Jesus Miracle Crusade sa pangunguna ni Pastor Wilde Estrada Almeda at siyempre si Brother Danny. At mahigit silang 100 yata dyan mga kaibigan upang pakiusapan, kumbinsihin ang Abu Sayyaf na pakawalan itong mga Malaysian at European holiday makers na kanilang tinukot nitong Abu Sayyaf sa Sipadan Island Resort sa Sabah, Malaysia. Kita nyo naman mga kaibigan itong si Brother Danny Cuarteros kamamatay lamang ng kanyang ina. At medyo may katandaan kaya kahapon lamang mga kaibigan nasawi, namatay ang kanyang ina. So nakikiramay tayo kay Brother Danny Cuarteros. At sa kabila niyan nagpunta pa siya dyan sa Moranto Stadium sa Quezon City upang pasinayaan itong 16th anniversary ng kanilang Victorious Talipaw Peace Mission. Kaya sa kanyang Facebook nilagay ni Brother Danny Cuarteros, sabi niya, "My dearest Mama, Mama, bakit hindi mo ko inantay
Pagkatapos ng 16th Victorious Talipaw Peace Mission Anniversary, uuwi ako para bisitahin ka namin. See you in heaven, Mama. Kakaiyak. Alam niyo mga kaibigan, mahirap pang mawalan ng isang ina. Mahirap mawalan ng magulang. Talagang ano yan, kung hindi malakas ang loob mo, nako. Baka wala kang gawin kundi iyak ng iyak. At maalala mo yung nabubuhay pa ang iyong mga magulang. Kaya sa mga anak, nako, bigyan nyo naman ng pagpapahalaga ang inyong mga magulang. Dahil yung sakripisyo na ginawa ng inyong mga magulang upang mabuhay kayo ay hindi biro yan. Kaya bigyan nyo ng pagpapahalaga ang inyong magulang. Meron dyan kung kung alipustain yung ibang mga magulang, grabe. Parang talagang walang respeto. Kaya pag nawala ang inyong ama at ina, diyan nyo malalaman kung gaano sila kahalaga. Yun nga lamang mga kaibigan na mamatayan ka ng aso o kaya pusa, di ba? Yung mga ibang tao talaga umiiyak. What more, magulang pa. Kaya habang buhay ang ating mga magulang, bigyan natin sila ng pagmamahal. Maliban lamang dun sa magulang na talagang mga walang hiya. Meron mga magulang na walang hiya talaga. Kaya hindi nire-respeto ng mga anak nila. Lalo na yung palahubog, inom ng inom, basagulero, adik, durugista, drug pusher. Nako, animal ka. Pero yung mababait, nako, alam nyo mga kaibigan, depende yan kung paano mo pinalaki yung mga anak at kung paano kanila re-respetuhin. Dahil kung nagkamali ka ng pagpapalaki dyan na wala sa landas at nabarkada at yung sinasamahang barkada masasama, nako, sakit sa ulo yan. Kaya nga merong mga Father's Day, Mother's Day. Talagang binibigyan ng pagpapahalaga ang mga magulang. Pero meron bang Grandfather's Day, Grandmother's Day? Dahil yung mga magulang kapag tumanda, magiging grandfather, grandmother sila pag nagkaroon sila ng mga anak, di ba? Kaya habang buhay, wag natin kalimutan. Bigyan natin ng respeto at pagmamahal yung ating mga magulang. Kaya kayo mga anak, pakinggan nyo to. Nako. Nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo, at ang kamay nila iyong ilaw. At ang nanay at tatay mo'y di malaman ang gagawin, namasdan pati pagtulog mo. Sa gabi nagpupuyat ang iyong nanay sa pagtimpla ng gatas mo.
malaki ka na, nais mo'y maging malaya, di man sila payag, walang magagawa. Ikaw nga ay biglang nagbago, naging matigas ang iyong ulo, at ang payo nila'y sinuway mo. Di mo man lang inisip na ang kanilang ginagawa'y para sa'yo. Kat ang nais mo'y masunod ang layaw mo, di mo sila pinapansin. Nagdaan pa ang mga araw at ang landas mo'y naligaw, ikaw ay nalulong sa masamang bisyo. At ang una mong nilapitan, ang iyong inang lumuluha, at ang tanong, anak, ba't ka nagkaganyan? At ang iyong mga matay biglang lumuha nang di mo napapansin. Magsisisiyag sa isip mo, nalaman mo ika'y nagkamali. Magsisisiyag sa isip mo, nalaman mo ika'y nagkamali. Magsisisiyag sa isip mo, nalaman mo ika'y nagkamali. Bueno mga kaibigan, sana nakaantig ng inyong damdamin itong salita sa kanta nitong si Freddie Aguilar. Lalo-lalo na sa mga anak na matigas ang ulo, na nawala sa landas, at nang bumalik sa kanyang mga magulang ay huli na. Kakalungkot siya mga kaibigan. Kaya kailangan lagi nating titignan, huwag nating pababayaan ang ating mga magulang, dahil kung wala ang ating ama't ina ay wala rin tayo sa mundo. At sa mga anak naman, meron dyan mga swapang, mga swapang sa pera. Nagkaroon lang ng trabaho, hindi na naalala ang kanilang magulang. At kapag humihingi naman ng pera ang magulang, talagang nakasimangot pa tong anak. At sasabihin pa sa kanyang magulang, Nay, Tay, may pamilya na ako. Itong pera ko para sa akin pamilya, para sa akin mga anak. Humingi na lang kayo sa kapatid ko. Ganon, di ba? Kaya minsan nakakalungkot mga kaibigan. Itong sinasabi ko, totoo to. Marami mga ganyang klaseng kaso. At kung nakatira naman sa inyong bahay yung mga magulang ninyo, minsan pag pinapakain nyo, nagdadabog pa kayo. Di ba? Padabog din yung binibigyan ng pagkain. O kaya pag may hinihingi sa inyo, wala. Hingi ka nang hingi. Tanda-tanda mo na. Ulianin ka na. Ako, di ba? Yung mga ganong klaseng bagay. Yung mga iba naman dyan, talagang pinagpapasapasahan yung kanilang matandang magulang. At mga iba napupunta na lamang sa home for the aged. Kawawa naman. Hindi katulad sa ibang bansa, alam niyo naman dyan, pag lumaki na yung mga anak, lumihiwalay na sa mga magulang. So yung magulang, they're left on their own. At paano pag yung magulang ninyo walang pensyon? Mga iba nga dyan, pati pensyon kinukuha pa ng mga anak. Kaya yung matandang magulang hindi makabili ng kanilang gamot. Dahil
pagdating ng pensyon, kinukuha kagad ng swapang na anak. Bueno mga kaibigan, mapunta mo, baka magkaiyakan pa tayo dito. Mapunta muna tayo dito sa issue ni Tatay Digong. Dahil masyadong kontrobersyal itong binibitawang mga salita ni Tatay Digong. Meron pang nagte-text sa atin. Totoo daw yung itong issue ng mga magulang. At karamihan nga ganyan ang nangyayari. Di ba? At siguro naman sa mga nakikinig sa ating programa matapos nitong ating pag-uusap puntahan yung magulang ninyo, mga ama at ina ninyo. At halikan ninyo, yakapin ninyo. At sabihin ninyong mahal na mahal nyo sila. Kaya lang, baka biglang magtakaya. Bakit mo ko niyayakap? Meron ka bang hihingiin? Bakit mo ko niyayakap, anak? Hindi pa dumadating yung pensyon ko. Kaya yun ang nakakalungkot. Diba? So, yung sa nag-text sa atin, si Margie, talagang naintindihan daw niya. At meron siyang request dahil nung namatay daw yung kanyang ama ay talagang devastated dahil hindi niya nabigyan ng sapat na atensyon ng kanyang ama. Ang masakit pa nito mga kaibigan ay nung namatay yung kanyang mahal na ama ay hindi niya nakita. At dahil humiwalay siya, ay pagdating niya sa kanilang bahay ay wala na. Nasa kabilang buhay na ang kanyang ama. Oh my Papa, to me he was so wonderful. Oh my Papa, to me he was so good. No one could be so gentle and so lovable. Papa, he always understood. Gone are the days when he would take me on his knees, and with a smile he'd change my tears to laughter. Oh my Papa, so funny, so adorable, always the clown, so funny in his ways. Oh my Papa, to me he was so wonderful. Deep in my heart I miss him so today. This song is from Wilbert's Hard to Find Music Library. Gone are the days when he would take me on his knees, and with a smile he'd change my tears to laughter. Oh my Papa, so funny, so adorable,
the clown, so funny in his ways. Oh, my papa, oh, my papa. Alright mga kaibigan, yan ang pinakiusap ni Marge ng Takurong City. Baka ngayon ay humahagulgul na si Marge. Si Margie at naiisip niya yung kanyang amang namayapa na. Bueno mga kaibigan, talagang laging naman nasa huli yung pagsisisi. Pero ang mahalaga dito ay doon sa may mga magulang pa. Huwag niyong pababayaan. Ang inyong mga magulang, ang inyong ama't ina, mahalin ninyo. Habang nandiyan pa sila kasama natin. Bueno mga kaibigan, kababalik lamang ni Tatay Digong Duterte galing sa kanyang pagbisita. 4 na araw na state visit dyan sa China. At bago ang China, nagpunta siya sa Brunei. At then, dumiretso na siya sa Beijing. At kung saan ay nakausap niya ang mga opisyal, ang Pangulo ng China. At kagabi ay dumating si Tatay Digong Duterte sa Davao City. At doon ay nagsalita siya dahil pinagpistahan ng mga Philippine at international media ang pahayag ni Tatay Digong Duterte na kumakalas militarily at economically sa bansang Estados Unidos. At humihingi naman siya ngayon ng ayuda sa bansang China at sa Russia. Pakinggan natin mga kaibigan yung pahayag ni Tatay Digong sa kanyang pagdating. So that if I would like to have an atomic bomb, and if it is given to us, I'll bring it here. That is what it means. But I would like to thank Russia for understanding us, my problem, and they know also that how hard I am in dealing with the economic stress of my country. And for them, it was a very nice human gesture to the Russian Republic. Salamat po. Last from me, sir. The pronouncement has raised concerns or questions on what it... Ito mga kaibigan, yung pagtatanong na ng mga members ng media. treaty and also concerns from Filipinos in the U.S., sir, working there, and Yes, those that's what I hired said. by U.S. BPO, U.S. That's what I said. Do they have anything to worry about? Yes, sir? I have nothing about to worry. I worry that they would not get out of this country, that you have to force them. That is my worry. Why should I be worried? It will affect EDCA and the rest of the agreements? Maybe. But I have to consult the military, the police, and everybody. Because at the end of the day, it is all security. No? Sir, yung sa Filipino workers hired here, they're here working for American BPOs. Do they have something to worry about? Well, how about the Americans working for here also in the Philippines? If I should worry about the Filipinos, this is also about the Americans here. And their investments and all. That's why better be careful with the word. We separate our severe or diplomatic relation. The second one is not feasible. Why? The Filipinos in the United States will kill me. That is why I am not going there. Not in this lifetime. Inaabuso kasi tayo ng mga walang. Kita niya na naman, high blood na naman si Tatay Digong. No more?
Gustong ikat ni Secretary Martin Andana, kaya lang si Tatay Digong nagsasalita pa, mga kaibigan. Pakinggan din natin. The blue shirt. You'll have your time. Alam mo, nagpapakpak lang ito kay inaantok na to. Galing kami Beijing. Hi, sir. Also in Beijing, you announced the alliance. You're eyeing alliance with China and Russia. Apart from these countries, what other countries are you looking for to have alliances with? So many alliances, really, actually. Alliance is a generic term. That there's so many agreements, so many treaties to talk about. What is very important is that we have agreed to help each other economically, but the bulk of that burden would really be coming from China. Look at what happened. They just gave us that 10 billion. It's not easy to just give so much money to a debtor na walang siguro, but the fact that they have the trust and confidence for us to pay on a long-term soft loan that would give us the drive, the impetus. Public-private yung mga bangko ng mga laking company naghiram rin. It will be published. I'm sure those are things which are not confidential anyway. And on a personal note, yung among usapan namin, you may ask me some other time because it's late. But I would be able to answer you at least some, but not all. Sir, Security matters, that's not a proper subject matter. Sir, follow up. There are some people na nagsasabi na you are announcing your separation from US, and yet you just announced alliance with China and Russia. Hindi po ba conflicting yun dun sa lagi No, natin sinasabing it independent could be- policy, foreign policy? Your May thoughts I on look that, sir? at you for a moment? It could be, ma'am, a military alliance. It could be an economic alliance. It could be an economic bloc. Separation of my foreign policy. That it need not dovetail the foreign policy of America. That's what I meant actually. Even severe is to cut. Separate is just to chart another way of doing it. Thank you, sir. Parang double standard mga kaibigan, yung mga binibitawang pahayag ni Tatay Digong. At kaya't medyo marami talaga ang nalilito dito sa mga pahayag ni Tatay Digong. Or three, maybe 3 questions. Mr. Masahi Yamaguchi of NHK Japan. So welcome back. I am a reporter of Japanese Public Broadcasting Corporation, NHK, and next week President will go to Japan and meet Prime Minister Abe. What are you looking forward to meet him, and what are you looking forward to talk about? Well, Last week, Japan donate Coast Guard ship. Like this, Japan government has a concern about dispute about South China Sea, and next week, do you plan to talk about the dispute about the South China Sea? well, I didn't get your questions in totality, but I'll just answer you. First, yes, I'm going to China to visit Japan. Well, Japan nga pala. Ako yung antok. I'm going to Japan maybe. I don't know, kailan yun? Engineer, I'm going to Japan to visit your country. I don't know if it's just an official visit or state visit.
To me, it's just the same. And of course, I have to talk to Minister Abe and the rest of the officials of the Japanese government. Maybe go to the Diet to just see it for myself. I have looked at the place from the outside that I was not really able to go in. My talks with the Japanese government, particularly the premier, would really be solely on, well, most of it actually is economic cooperation. And of course, shared interest. Now, the most important thing there is the shared interest is really, if I get what you are driving at, is about the South China Sea. You know, I said, I cannot talk for your country. I have to wait until I meet Minister Abe, what would really be talking about. But the South China Sea has been the contention with several other countries vis-a-vis against China. The award to my country was on the arbitral decision. And it said that that piece of property there, if at all, is really part of our exclusive economic zone. It has nothing to do with the territorial waters. But if you are entitled to a fish fund as agreed upon by all, that each country shall own a fish fund of its own for its sustenance, that is what it is being talked about in that judgment. I told everybody, and I told China, I cannot surrender anything there. And in passing, I mentioned, they said that, they answered that at least what was, we do not want trouble there. We can only talk. And we hope that your country will not, do something foolish to start a violent war or incident. And I said no. And we cannot talk about it because I cannot give or promise anything which I cannot do under the laws of my land, particularly the Constitution. And that would be maybe also the meat of what I would tell your minister, that we can only agree to talk peacefully, resolve the dispute, and maybe come up with something that is good for everybody. Just maybe. In other words, if you're asking me now, since I have to talk to Minister Abe, I cannot make any projections of what will happen. But to the Chinese government, I said, well, if that is the thing, that is what is in your mind, because that is also my stand, we will find a day to talk about it only on the issue of the South China Sea and no topic at all. It could be bilateral, depends on the development. It could be multilateral, and that would include Japan. Those are what I suggested in the future. The last question is from Jem Avancenia of TV5. Sir, maayong gabi. Sir, comment nyo po dun sa nangyaring dispersal sa harap ng US Embassy nung Wednesday po. The police said that natakot kasi na-corner sila. There were just two of them, I think, in the crowd. They were surrounded by the group of militants. Alam mo, yan ang sinasabi ko. Even in war, even in... Ito mga kaibigan, yung kaguluhan dyan sa tapat ng US Embassy along Rojas Boulevard na kung saan ay sinagasaan ng polis. Itong si Franklin Ko, PO1 Franklin Ko, ang mga protesters. At sabi ni Tatay Digong ay imbestigahan niya to. Stress. He might be they might gang up on him, hurt him,
And so he acted on by instinct, self-preservation. Tsaka yung namang hindi naman talagang may gusto siyang patayin. Padiretso-diretso lang eh. Hindi naman talaga yung pinipili niya kung saan yung mga tao. But I said, I am not, this is not a brief for the police. I might say that. Pero I intend to look at it. I will try to talk to the police, invite him for coffee, and I will talk to the activists. Para naman hindi sila, I would like to know what really happened. The dimension can be had if I would do the questioning myself. I do not want a quarrel between there's no more left here. I do not want to hear from our side, Governor, right, or from the left. We should stop it because we are talking. And we are all Filipinos. I do not want anybody hurt them. Not the police, not the young militants. It's about time that we should really treat this as a matter with civility. Hindi na yung na lang dyan kasi batuhin mo yung mga police. Police naman would come in swaggering and beating people. That I would not like that these things happening in my administration. I'm praying to God that we will succeed in the talks and baka sakali makachamba tayo. So with our Moro brothers, baka one for reason or another, it might dawn upon everybody that we should be just talking. Everybody is progressing, whether it's in China, Japan. Why are we still trying to fight that? Para tayo nag-rumble dito ng mga bata eh. Look at those young people that are fighting street fights every night. Stop it. Kukurniya na ako. But this is one thing I'd like to suggest. I do not want any firearms during demonstrations. Maybe, but no M16s there. Wala. This should be stationed far away. The worst that they can do, or maybe the demonstration is cause damage. I do not want to see M16s. There's no fighting there that will ever happen. I mean, those are anathema in the modern sense of the word, demonstrations. They're everywhere. In every country, they are always demonstrations. And the government, police and military should expect that when there is almost a disagreement, a dissent, everybody in any country, it could be Turkey, it could be anywhere. It's always France. Nandiyan talaga yung demonstrations. It is part of the territory of democracy. Sana. Yeah, okay. I might not be able to hear you. I had this sleeping when I was. You might want to use the. Yes, sir. Will Ripley of CNN Tokyo. Thank you very much, Mr. President, for Yeah. taking my question. Just wondering, who would you get along with the best in the White House, Hillary Clinton or Donald Trump? You know, my friend, I would like to answer your question candidly, honestly, and truthfully. Problem is, of course, personally, it will not really matter much. But I am a president of a country, and we have these splendid relations with America. And the fact that there are already millions of Filipinos, maybe in your country. Are you an American? Okay. I cannot gamble an answer.
because either way it would affect, they might create a hostility here, antagonism here. So I'm better off in saying that my favorite hero is Putin. Some in the United States and elsewhere have compared you, the reason why I ask, have compared you to Donald Trump, the Republican candidate. What do you make of those comparisons? Speaking off the cuff, speaking what's on your mind. Donald Trump has also done the same thing. Valid issues, actually. Valid issues. Trump is airing something which is should also be a concern. One is terrorism. Everybody should be worried about terrorism. And of course, in this modern world, multicultural countries, again, there should be some semblance of, acceptance and maybe, especially in the matter of religion, tolerance. Those are broad words, but they have deeper meanings if you go into it. Tolerance, tolerate your religion and respect it and all the things like that. Terrorism, it's there. And frankly speaking, I'd like to be honest with you. America somehow, not all, somehow provided the reasons for the terrorism there right now. Why? Well, you need not be a terrorist. There has to be an explanation. Where an Arab of Syrian descent, of Iraqi or Iranian would be there, migrated to... Alright mga kaibigan, napuputol tayo sa connection natin. And was even born there. And yet somehow gets into a radical thing. Maybe not even the history of the Persian Empire and all of these things. What they say are the bombings and the killings of Sunni. And if I were it's not being done on the Filipino, I would really, and even you, if you are from the outside and you see Americans being treated that way, villages bombed, killing soldiers, and even hospitals, and just say, oh, it was the wrong target. You, by those pictures alone, you need not physically bring him inside the United States. With those images on TV and on the Facebook, you have created so much terrorism in your country. That is what I can say honestly, my observation about America. You have imported terrorism to your land. Okay? Alright mga kaibigan, ayan si Tatay Digong Duterte sa kanyang talumpati nang siya'y dumating mula sa bansang China. At sinasagot dito ni Tatay Digong yung tanong ng isang CNN reporter based in Tokyo, Japan. At malinaw na malinaw yung kasagutan ni Tatay Digong Duterte. Bueno mga kaibigan, ako malapit na namang matapos yung ating programa at antay pa nating mga text messages dito. Unahin muna natin mga kaibigan yung ating, itong ating sponsor, ang Blue Jazz Beach Resort and Water Park. Kung nais ninyong magbakasyon, kahit ilang araw man lang, kasama inyong mahal sa buhay, yung mga magulang ninyo, sama nyo sa Blue Jazz Beach Resort and Water Park. Diyan lamang yan sa Samal Island. Kahit once a year, ipasyal nyo naman yung mga mahal nyo, mga magulang ninyo dyan.
10 minutes lang yan from Davao City. Sakay lang kayo ng water taxi. At in 10 minutes, nandiyan na kayo sa Blue Jazz Beach Resort and Water Park sa Samal Island. Mura dyan mga kaibigan. Meron silang mga world-class amenities. Yung kanilang mga kwarto, marami kayong pagpipilian. Lahat may connection sa wifi, television, lahat masarap, pati restaurant. Napakaganda ng serbisyo. At kung barkada naman kayo, meron silang kwarto, bawat isang per person or per pax ay 600 pesos lamang. Diba? Pambarkada talaga. At maaari nyo silang tawagan kung gusto nyo magpa-booking o kaya magtanong about their amenities, about their rates. So, you can call them a telephone number 082-284-2000. Save ninyo sa inyong mga cellphone. 082-284-2000. O kaya i-text ninyo sa 0998-967-8001 up to 8005. Ulitin natin yung kanilang text line. Text nyo, tawagan ninyo sa cellphone sa 0998-967-8001 up to 8005. Blue Jazz Beach Resort and Water Park. At syempre, itong balitang to is being brought to you by the Mindanao Examiner Regional Newspaper. Available yan sa sidewalk, mga kaibigan, sa buong Mindanao. Abot pa ng Cebu City at sa labas ng Islamic Center dyan sa Quiapo sa Maynila. Siyempre sa Yaki Herbal Laboratory sa Kidapawan, Barangay Paco ay mga produkto nila patok na patok. At bago tayo magwakas, nagpapabati na naman itong si Ali Lee. Every hour, Ali Lee, talagang bati. Kaya yung mga technician dito nagpatato na Ali Lee and Rafael Kamay. Binabati raw ni Ali Lee ang kanyang sweetheart na si Ramil Kamay. Sabi niya, I miss you so much, Ramil. I love you, Mama. Chup-chup ba? At pati yung Norte family, binabati rin ni Ali Lee at nakikinig dyan sa Baliwasan. Sa lahat na rin man nakikinig sa atin, hindi lamang sa taga Zamboanga, sa buong Mindanao. Binabati natin ang isang magandang hapon. At hindi natin nakakontak si Brother Danny Cuarteros. Meron pa naman silang anniversary ngayon ng Talipaw Victorious Mission. Sana nabalitaan natin kung ano na ang nangyayari dyan sa naturang lugar. Bueno mga kaibigan, patugtog muna tayo at may nag-request sa atin. Birthday daw ni Jeremy. At gustong mag-request American Woman. Tignan natin kung available yung nire-request na American Woman. Pero ang pagkakaalam natin dito ay pinasikat to ng The Who. Pero tinugtog din to mga kaibigan ni Lenny Kravitz. At happy birthday kay Jeremy ng Cotabato City. Ito'y tugtugin ay para sa iyo.